Filipos 4:4-7. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, dito lang natin i-base yung ating pagpupulay-pulay. So, ang background dito ay nasa kulungan si Pablo ng sulatin nito. Siya ay nasa Filipos, sa Roma, isang province ng Roma. At doon siya ay kinulong. At sabi dito ng mga scholars ay maaaring siya ay nasa isang dungeon, ang ibabaw ay market. So nasa market yung, baga nasa city yung kanyang kulungan. Tapos, Kuya Rap dito, tulungan kita. Nakikita niya yung mga tao, yung mga dapayat sa ibaba. Naaaninaw lang niya yung ibawanat ng araw. Kasi dandalan lang siya dito ng pagkain. Yan ang isang view ng mga Bible scholars. Meron naman na ang view nila rito ay kasama pa ito sa house arrest. Pero mas malamang na siya ay nakakulong din. But at the same time ay mayroon siyang kasama na gwardiya na nagbabantay sa kanya. So maliban sa siya ay may kasamang gwardiya, ay mayroon din siyang malaking tanikala sa isang paa na mayroon malaking kulay itim na bolang parang bakal. Bolang bakal. Ngayon, ang nakakapagtaka rito, kaya nga ito'y tinatawag na paradox of Christian life. Na kahit sa kabila ng ganoong kalagayan, siya bilanggo, walang mga basic necessities in life, walang kasama na kapareho niya ang faith, kundi mga pag-aanong sundalo. Walang makain. Mayroon pa nga extreme ang view dito na dahil nga siya nakatanikala, doon na rin siya dumudumi, doon rin siya makain. So, sabihin, pagkakain niya, hindi naman siya makaalis. So, dudumi din siya doon. Tapos, kukunin lang ng gwardiya yun. So, maaaring binabalot lang sa isang lalagyan o mayroon lang lagay, yung dumi. Tapos, kukunin lang yun para hindi siya bumaho. Kasi ang tao naman pwede pagbabaho. Kung bakit mabaho paligid, masusuffocate. So, kumbaga torture ang inaabot dito ni Apostol Pablo. Pero ang paradox nga rito, ito ang nakakapagtaka. Sabi niya, magalak kayong lagi. So, magalak kayong lagi sa Panginoon. Uulitin ko, magalak kayo. So, nangangulugan ito na hindi nakabase sa circumstansya natin o doon sa external na pangyayari yung ating kagalakan. Sa isang Kristiyano ay hindi naapektuhan yung kanyang kalagayan ng puso sa mga nangyayari sa paligid. Dahil, sabi nga niya dito, bakit? Dahil may Panginoon ka. May Panginoon ka. So magalak ka sa iyong Panginoon sa tuwina dahil siya naman ang pinagbubulan talaga ng kagalakan. Doon sa English, rejoice, no? So rejoice. Sa Tagalog, pag itatagalog mo ito, mababaw ka ang rejoice, magsaya ka. Magsaya. Pero pag itinranslate siya doon sa malalim Tagalog, magalak. Iba kasi yung saya lang na panlabas. Ang saya mostly parang mukha lang masaya. Pero yung puso, ang hindi pala masaya. Pero pag sinabong magalak, pwedeng ang mukha mo hindi masaya. Pero ang puso mo masaya. So ito yung tinutukoy ni Pablo na hindi nakabase. Kaya sabi nga ito, in the peace of God. So mapayapa rin siya. Meron din siya kapayapaan. Bukod siya magalak, nagagalak, meron din siya kapayapaan. So meron akong isang nabasang ilustrasyon tungkol sa kapayapaan na galing sa Diyos.
So mayroon daw mga painter na sumali sa isang paligsahan Kaya sa ng Panginoon. pag-paint na ang topic ay kapayapaan. So mayroong pintor na iginuhit ay sunset. So may sunset, tapos lumulubog ang araw, malamlam ang kulay ng mamulumulang sinag ng araw. Tapos yung sikat ng araw na papalubog ay nagre-reflect sa napakatahimik na dagat. Tapos yun ang kanyang entry. Meron namang ang entry niya, mga puno na walang hangin, napaka-lantak, hindi gumagalaw. Tapos may bukid, tapos may araw din. Tapos may mga ibon na nakahapon sa puno. Tapos may isa naman na ang kanyang entry ay rumaragas ang talon. So may rumaragas ang talon na bumula sa napakataas sa bundok. Tapos sumaragas ang tubig doon sa ilog. Pero doon sa likod ng talon ay mayroong isang ibon na maawit. Maawit siya. Doon sa picture, mayroong parang uli na may kanta, may melody. Yun ang nanalo. Kasi ang kagalakan ay hindi dahil sa kawalan ng kaguluhan. O kapayapaan ay, kaya nga sabi nila ay, peace is not the absence of danger and troubles and noise. So peace is the state of the heart. Trusting the God who is behind everything, who is in control of all situation. So yun yung kapayapaan at kagalakan na sinasabi ni Pablo. Kasi kung ikaw ang nakakulong, di ba ang tendency mo, mag-alala ka, ano bang nangyayari sa akin, ano ang future ko, baka ako patayin dito, baka bigla na lang ako pumunta ng ulo, ipatawag, at ako bigla na lang patayin. Siguro, ating na-imagine, no, si Dexter, nung nakulong siya sa isang napakaliit lang na kaso na reckless imprudence lang, no? Tapos lagi siyang ikadawa na niyang mas nakatakot sa kanya yung una kasi hindi niya alam mangyayari. At least yung ikadawa, alam na niya na mayroong kahinatnan o pwede siyang mapalaya. Pero yung una siguro nakakapagpakala na yun. Na lalo yung dito, yung katlo na pala yan. Ikalawa dito, yun ang mas nakakatakot sa kanya kasi bakit gano'n? Akala ko napiyansahan na, akala ko wala na akong kaso. So maaaring nagsasaling bayan sa kanyang isip, yung pag-alaala, yung pag-iisip ng posibleng kapahamakan na maaaring nangyari, yung bugtugin ka ng kapwa mo bilanggo, masakit yun. Diba? So, pero sa kabila ng lahat, kung ikaw ay Kristiyano, so pwedeng ang mukha mo parang nag-aalala ka, pero ang puso mo, payapa naman. Na kahit anong mangyari, ligtas ka sa kamay ng Diyos. At ang sabi nga niya, makakamit natin yung kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng prayer. Sabi niya, do not be anxious. At saka dapat yung mga kaguluhan ay hindi humadlang sa atin para tayo makagawa ng mabuti. Kadalasan kasi, pagka may nararanasan kong problema, may sakit ka, so nawawalan ka ng temper, nawawalan ka ng yung pagtitimpi, tapos nakakagawa ka ng masamang bagay. Kasi nadala ka ng emosyon mo. So, anong nangyayari, hindi ka nagiging mabuti sa kapwa mo. Affected pati yung environment mo, pati yung nasa paligid mo na tao, napapagbuntunan mo ng galit, o ng tako, yung nakakapagmura ka. Kasi nga, yung circumstance mo na mahirap ang kalagayan. Pero sabi ni Pablo, hindi dapat ito makahadlang sa atin, itong mga nangyayari sa ating mga pangit na bagay, mga pangit na karanasan, para tayo maging mabuti. Pwede ka pa rin maging mabuti. Pwede ka pa rin maging mahinahon. Dito sa salin sa English, gentleness. Pero doon sa salin sa Tagalog, kabutihan. Kasi oo nga naman, hindi ka makagawa ng kabutihan pagka ikaw ay anxious. Kasi nalulunod ang iyong isip ng pag-alala. So, nalilimutan mo ng dapat mong gawin sa kapwa. Na dapat pala tinulungan mo siya. So, kahit ikaw pala ay mayroong naharap na mabigat na suliranin, kahit ikaw mismo wala kang pera, pero yung kindness na pwede mong ipakita sa tao. Yung payo lang na pwede mong sabihin na magandang salita.
na pwede ka maka-encourage sa isang tao kahit ikaw discourage mo. Hindi lang na-discourage ka para maka-encourage ka sa iba. So yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang ating salita talaga, nagiging source ito ng aksyon ng ibang tao. Pwedeng yung ating salita ay makapagpagalit, makapaggatong ng gulo, di ba? Makapaggatong ng emosyon na negatibo. Makapagpagalit o makapagpaalala sa iba o makasira ng diskarte. Pero dapat ang ating pa rin mga pananalita kahit tayo ay nasa gitna ng mga mahihirap na kalagayan sa buhay ay gentle pa rin, mabuti pa rin ang ating nasasabi sa ating tao. Huwag tayong pakontrol sa ating mga karanasan. Ito ay mind over heart. Mind over experience. Truth over experience. Ano ba ang truth? Kaya sabi dito, doon natin ang sabi dito, and guard your hearts and your minds. Yung peace of God, at ang sabi rito, ay finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, ano man ang katotohanan, ano man ang kaaya-aya, ano man ang tama, ano man ang banal, ano man ang kaibig-ibig, o ano mang bagay na kahanga-hanga, yun ang inyong isipin. Sa halip na tayo ay pakontrol sa ating emosyon, dapat yung ating isip ay bukod, nakabukod sa ating puso. Pag yun ay dapat hindi nakabase ng ating gagawin at iisipin sa ating nararanasan. Dahil kung ang ating nararanasan ang masusunod, magkokontrol sa ating isip, pangit ang lalabas sa atin. Wika nga ay garbage in, garbage out. Pag ang iniisip mo ay garbage, basura, dahil sa nangyayari sa iyong paligid, basura din ang ilalabas ng iyong bibig. So, dapat ang isipin pa rin natin yung mga bagay na kaaya-aya para ang lumabas sa ating bibig ay mga bagay din na kaaya-aya. Kahit na naranasan natin ay hindi kaaya-aya. Kahit makakulong. Kaya imagine na lang kung yung dumi mo andoon din sa tabi mo. Tapos makakakain ka ba, di ba? Naamoy mo yung dumi, o katabi mo siya. Makakatulog ka ba kung ang iyong tinutulugan, ihin mo na rin. Kasi wala naman nag-aasikaso sa mga bilanggo, no? Totally independent ka. So may bantay ka, pero hindi ka naman pakikialaman. At usually, ang kanilang goal ay para pahirapan talaga yung bilanggo. Hindi para maibsan ng kahirapan, kundi para lalong pahirapan. So, by the way, si Pablo ay namatay siya sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo. So, pinugutan siya ng ulo ni Emperor Nero. Isa siya sa mga martyrs in the faith. At yun ang naging dahilan. No? Ang naging dahilan kaya sa pinugutan ng ulo, nanindigan siya sa Ebanghelyo. Ang bintang sa kanya ng mga Pharisee, ng mga Jews, ay may mensahe siya na contradictory sa batas ng Roma, na magiging sanhi ng pag-aaklas ng mga alipin ng Roma o ng mga colony ng Roma sa bansang Roma. So mali ang bintang. Samantalang kanya pinapangaral, walang kinalaman sa politika, walang kinalaman sa struktura ng pamahalaan. At well, in fact, sa Romans 13 nga, i-encourage pa nga ng magpasakop yung mga Kristiyano. Pero sabi nga, no, yung paninira ay mas mabisa kaysa doon sa pagpopromote. Kita mo, no, pag nag-promote ka, mahirap paniwalaan. Pero pag nanira ka, ang dali. Kasi laging ang tao ay inclined sa paggawa ng evil. And that reflects the total depravity of man. Kumbaga, i-engage mo yung kanyang depravity. Doon yan ang gawin mong puhunan. At doon ka mamumunan o umayo sa kanyang depravity. Kakita mo, ang daling mag-chismis, di ba? Kaysa magbigay ng encouragement, madaling manira ng tao. O madaling mag-discourage ng tao kaysa mag-encourage. Kahit magulang natin, di ba? So, meron nang nakitang negatibo,
Sasabihin, wala ka talagang mararating sa buhay. So instead na sabihin na, okay lang yan kasi mayroon pa yung ibubuga ka pa. So, mayroon ka pang i-develop pa. Pero laging ang tendency is 99%. Pag nakagawa ka ng isang bagay na hindi nagustuhan, instead na ikaw ay iangat, palakasin ng loob, sasabihin sa'yo, wala ka talagang kwentang bata ka. Natatawa nga ako dun sa description kay Lola ng mga pinsan ko. Kasi nga, punta kami sa bahay ni Lola. Si reunion. So, pinuntahan namin yung mga pictures. Natatawa ako dun sa disc. Ay, ito si Lola talaga. Napakasungit ng itsura. Ganun. Ito, para yan si Bella Flores. Lagi nakaano ang kilay. Ako naman nagsasabi ko, maganda nga eh. Talaga lang wala siyang kilay. Kaya mukha siyang masungit. Ay, hindi ko yan. Talagang ako nga, napatukan yan. Mga ganong negatibo. Bata pa daw sila kasi, tapos nagluluto daw si Lola nung latik. Latik. So, syempre yun, may matitira dun sa kawali. So, latik ba yun? Latik ba yun, Dexter? O parang sinukmani. So, nag-aabang sila, may dalang kutsara sa likod. Kasi pag naiwan na yung kawali. Masarap yung tutong. Kukut-kutin yun eh. Ay, nakita doon ni Lola na inihimu daw yung kutsara. Katakot-takot doon ng patay gutom ka talagang PI ng bata. Wala kang mudo. Tapos tinukpo ka. So, nakakita daw siya ng star talaga. Talaga daw, totoo ka lang may star. Sabi niya. So, yun. Na talagang ang tao, pag hindi ka talaga binago ng Diyos ang buhay, puso mo, yung pagkatao mo, ang tendency mo pabagsak na talaga. Wala ka talagang itataasin. Kaya yun ang pagkakaiba ng Kristiyano. Pag Kristiyano ka, nalalabanan mo yung ganoong negatibo. At gusto mong mag-build up ng kapwa mo. Sabi ko na lang, ay ganun talaga yun kasi talagang walang kilay. Hinuguhitan lang kasi niya. Wala nga po yung kilay. Wala siyang kilay. Hindi ko alam ba't siya hindi tinutubuan ng kilay ng Lola namin. Tapos talagang siya ay parang, yung alam mo yung maano sa mukha, maalaga. Kung ano nilalagay, may lipstick, may papakinis. Parang bata pa rin tingnan. Kahit matanda na. Ganun yung Lola namin. Yun, salamat sa Panginoon na ako ay mananampalataya sa kabila ng ganun. Ang dali lang kasing anuhan yun eh. Yung parang magpatialod ka dun sa kwento. Gatungan mo pa para masaya. Masaya sila eh pag ginagatungan mo yung gano'n, masama. Pero pagka iyong pinuputol, malungkot sila eh. Parang walang sumasangayon sa akin. Yan, and yun nga, kung tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, kung kaya natin gawin ng isang kabutihan. Kasi nakikita mo kung nga, alam mo yung kabutihan talaga. Parang yun nga, yung pagkakaaway mo, ginawa mo ng kabutihan. Ang description ng Proverbs, parang nilalagyan mo siya ng apoy sa ulo. Yeah. Na ano siya sa sarili, siya mismo ang napapasok. So, ang tendency is gumawa na rin siya ng mabuti kasi masakit sa kanya pag gumawa ka ng mabuti kasi masama. Natatalo mo ng kabutihan ng iyong kasamaan. At sumasaya lahat. Nagiging masaya. Kaya talagang ang Panginoon talaga, ang gagamitin tayo rin sa pamilya natin. Hindi naman gagamit ang Diyos ng ibang tao, di ba? Kasi ikaw nga yung naging mananampalataya sa pamilya mo, ibig sabihin may mission kang pinapagawa sa iyo ang Diyos. So, ikaw talagang gagamitin. Kasi hindi naman gagamitin pa ng Diyos yung galing pang Amerika, no? Pupunta pa rito, sino naman yan para pakinggan nila, hindi nga nila kilala. So, yung kilala nila, yun ang means din. Kita mo sa mga alagad ng Panginoon. Nagpo-flow sa relatives yung pagiging disciple. Si John the Baptist, kasi ni Jesus Christ. Si Maria at saka si Elizabeth ay magpinsan. Ibig sabihin, mga third or fourth cousin si Jesus Christ at si John the Baptist. Tapos ang mga followers ni Jesus Christ ay second cousin niya. Yung mga anak ni Cleopas, magkapatid yun si Maria at saka yung asawa ni Cleopas. O diba? So, second cousin. Si John the Beloved at saka si James. Si
isang galon. Tapos si Pedro, si Andrew, kapatid niya si Peter. Si Andrew naman ay business partner nila John. Kanila yung pamalakaya, yung panghuli ng isda sa Sea of Galilee. Si Peter, businessman yan eh. May kaya yan, si Peter. Kaya yung bintang na sila ay walang kaya. Hindi, may kaya yan. Malaki nga ang bahay ni Peter kasi pinili ni Peter ang Panginoon Isus sa bahay nila. Ang daming tao, sabi doon, punong-puno ng tao. May sakit nung diyan na pinagaling ni Jesus. So magkakapatid yan, yung mga alagad ng Panginoon, pinsan niya. Pero ginagamit talaga. Ginagamit ng ang family bloodline sa family, ginagamit ng Diyos para ma-evangelize yung mga kamag-anak at kapamilya. Ganun. Yan ang instrument ng Diyos. Sabi ni Paul ay magagawa natin lahat ito, maging mabuti sa kabila ng kahirapan, maging stable ang ating pag-iisip, maging positibo kahit negatibo ang nangyayari, at maging mapagpasalamat sa tuwina kahit sa kabila ng masasakit na pangyayari sa ating buhay. Kasi kita mo nga naman, masama na ang nangyari sa iyo, masungit ka pa, wala ka na. Mantala kahit pangit ang nangyari sa iyo, masaya ka pa, hindi pa gumagaan ang buhay mo. Mas maraming positibong magaganap pa sa buhay mo kaysa sa ikaw ay masungit na nga, masama pa ang iyong naranasan. So huwag kang pa-apekto doon. At ito ang sabi ni Pablo ay magagawa natin. Sabi, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So ang prayer ay antidote against uncertainties that make us anxious. Kasi kaya naman na-anxious ka? Kasi uncertain ka. Di ba? Bakit ka mag-aalala? Kasi hindi ka tiyak. Ang pag-aalala ay laging bunga ng kawalang katiyakan. Pero pag sure ka, hindi ka mag-aalala? Kasi sure ka eh. So kahit anong nangyayari, sure ka naman na totoo. O bakit? Kapapekto, sure naman yan. So ito temporary lang. Kasi tiyak naman na may darating na mabuting bagay. So laging ang ating pantapat sa pag-alaala ay yung assurance na ang ating sitwasyon ay hawak ng Diyos. So, ang ating Diyos ay higit na malaki kaysa sa problema natin. So, kahit kasing laki ng daigdig, yung pasan, o sabi nga, pasan ko ang daigdig. Pero ang Diyos ang may-ari ng buong sangkalawakan. Gagasino lang ang daigdig kumpara sa buong kalawakan. Eh, tayo nga parang buhangin lang. Hindi na nga tayo makikita kumpara sa ibang planeta. Napakaliit lang ang ating planetang mundo. Sa bilyon-bilyong mundo at bilyon-bilyong stars sa kalawakan. Diba? So, kung isipin mo na, ang Diyos ay mayroong nakalaang sagot sa iyong problema. Lahat ng ating mga suliranin ay may solusyon ang Diyos. Diba? At the end of the tunnel, there's always light. Diba? There's always light at the end of the tunnel. Laging may liwanag sa dulo ng imbornal. Diba? Yun ang mas maganda natin nga term eh. Kahit imbornal yan, pero may dulo yan. Yung walang imbornal na walang katapusan. So kahit nasa imbornal ka ngayon ng kahirapan, makakarating ka rin sa dulo at may liwanag na naghihintay ito. Salamat dahil na-appreciate natin ang liwanag dahil may dilim. Kung walang dilim, ano yung appreciation sa liwanag? Di wala. Lagi namang maliwanag. Anong pagkakaiba ng liwanag at liwanag? Wala. Pero may dilim para pag lumiwanag, sumikat ang araw, mas masaya. Mas maganda ang iyong mararanasan. Diba? So, pasalamat tayo sa mga kaliliman at sa mga sakit at sa mga sama ng loob ng nakaraang taon, sa mga problema ng nakaraang taon. Kasi kung malampasan natin ngayong taon na yan, yung taon na yon, papalitan nyo ng taon na mapayapa at taon ng pagpapaya. Laging ganoon eh, sa buhay ng tao. Lagi yan, hindi laging nasa ilalim. Tandaan nyo yan. Karanasan ng lahat. Kaya may kasabihan eh, gulong ng pala.
Yun ay ayon sa karanasan ng tao na hindi lahat ng gulong laging nasa ilalim. Yung likod. Isang araw yan, aangat yan. Dahil gugulong yan. Pag umangat na, yun yung mararanasan mo yung ginhawa. Hindi na ikaw ang nadadaganan yung bigat. Yung iba naman. Bahala sila naman ang magdala. Ako'y malaya na. So yan, meron ba kayong... Pinasa sa iba yan. Bahala. Pato mo sa iba. Yung bigat mo. Meron ba kayong application doon? Pambihira po yung karanasan ni Pablo, no? Na siya'y pumuta na ng lieg. Ayun, harinawa na ano. Hindi natin maranasan yun. Nakakatakot. Problema ng alam, hindi na natin kaya hindi. Oo, nakakatakot. Pero kung sakaling dumating sa atin yung point na yun, hindi rin natin ipag-aano na Mas maganda yung putulang ka ng leg, aksidente, ano? Kaysa yung nasa pilan ko. Naghihintay ka. kesa po yung, alam mo yung parang nasa cell electric ka, may oras ka. Ayun, siya May schedule ka na kung kailan ka, ano yun. ini-expect mo talaga. O yun po.